Makakapag-share ka ba, Dok, ng pinaka-weird or pinaka-hindi mo malilimutang case? Meron. Alam mo, meron ako dating patient ng resident ako na may kulay yung pawis niya. Oo, may color. As in, parang weird. Parang napansin niya na lang na yung damit niya may stain na color lagi. Di ba normal yung pag nagdi-DO tayo? Pero sa kanya, wait, anong color ba yun? Parang dark eh. Like, oo, walang smell, pero sabi niya, parang Dok yung lumalabas na pawis sa akin, parang kulay putik, gano'n. Yung IV gluta. Hindi ako gumagawa ng IV gluta. Not really totally against it, but like as a personal choice lang, I don't like anything IV. So actually, yung society namin, they have heavily warned against IV glutathione administration. Kasi hindi siya FDA approved. Pero in terms of whitening, wala akong marirecommend na home remedy like yung galing sa kusina. Kasi yung unang-una, hindi mo siya ma-regulate eh. Parang gano'ng kadami ilalagay mo, anong concentration. Tapos hinog ba na kalamansi or hilaw. Alam mo yung mga... Baka medyo bulok-bulok na. Yan guys, kasama ko ngayon si Dr. Gail para sagutin po ang ating mga katanungan tungkol sa kung paano ba gawing healthy ang ating underarms, kilikili, mga singit-singit. Sagutin natin yung mga ibang concerns nyo sa isang dermatologist. Magandang araw, umaga, hapon at gabi. And you know, this is our second collab mo, Doc Alvin. Pero ngayon kasi parang tingin ko ang daming interested. Kasi nga, yung iba kasi gusto nila mag-whiten, ano ba yung mga tamang gawin, ano ba yung mga dapat iwasan, tapos ano ba yung mga meron pa dapat inumin or ano, mga bilhin na products. So, yan yung mga katanungan natin. So, una, ano ba yung pinagkaiba ng yung balat sa mga kilikili, sa singit, kumpara sa ibang balat sa muka, sa tiyan, etc.? Actually, magandang tanong yan, Alvin, no? Kasi lingid sa kaalaman ng iba. Ay, yung lalim ng Tagalog ko. Lingid. Okay. Spell. Okay, hindi alam ng lahat na yung balat natin sa underarms and groin, iba siya sa other parts ng body natin. Una-una kasi, dun sa singit natin tsaka sa kilikili natin, meron tayong maraming hair follicles. So, may buhok siya. Tama. Tapos yung pattern ng hair growth and yung characteristic ng buhok natin sa groin and sa underarms, iba, di ba? Mas makapal siya compared to like yung hair natin dito and other body parts. Number 2, meron tayong mga glands na present sa underarms and sa groin na wala sa ibang parte ng katawan. So, ang tawag doon, medical term, are apocrine glands. So, yung sweat glands natin sa ibang parte ng katawan natin, they produce milky proteinaceous fluid. Mas malapot. Yes, mas malapot siya. Dense Kaya, oo, kaya pag napapansin nyo, di ba minsan, pag yung nagpapawis tayo sa kilikili tsaka sa singit, iba yung amoy niya. Oo nga. Tsaka Diba, parang mas pungent. malagkit. Oo, mas malagkit siya, di ba? Tsaka medyo may amoy. Kaya siya nagkakaamoy kasi pag yung sweat natin sa kilikili and singit, dahil nga proteinaceous siya, pag na-mix to with bacteria, which yung mga normal flora natin present in these areas, yung bacteria, pinaprocess na yung sweat ngayon, tapos doon lumalabas yung amoy. Oo. Number 3, yung singit natin and yung kilikili natin, mas prone siya to friction. Kasi fold siya eh, di ba? So, minsan pag nagsusulat tayo, pag tumatakbo, may ginagawa tayong mga, alam mo yun, ikaw nag-workout ka, di ba? So, mas prone siya to friction and occlusion. And it can lead to other skin problems. Prone din siya sa pangingitim and sa Saka mas manipis yata siya, no? Yung balat. Oo, mas yes. manipis siya. So, hindi siya yung pinakamanipis. Kasi yung pinakamanipis is here. Eyelids? Oo, dito sa under eye area. Ito. Oo. Pero, it is one of the thinnest. So, again, because of that, mas ano siya, kumbaga mas sensitive and delicate siya. So, minsan pag nalagyan mo ng bagay dito. Kaya yung ibang product, may bago ngayon, diba, dito lang nilalagay? Oo. Effective ba yun? Ang alin? Yung mga under eye cream? Well, yung... Or ano lang yun? Hindi, ako, sa totoo lang, lahat ng mga products na nilalagay mo sa face, pwede mo naman technically ilagay sa under eye area. Pero, pag may mga products ka na may mga active ingredients na high concentration, in some patients, pag nilagay nila dito, nai-irritate. Kaya meron tayong mga eye creams. Kasi normally, yung mga eye creams, they contain lower concentration. Lesser concentration, okay. O, di ba, from kilikili to eyes. Oo, ang bilis ng jump. Pero yun, kasi magkaiba nga ng type ng balat. So, ba't kasi ganun pa yung ginawa sa sa anatomy ng ano? Meron daw purpose yun. Kasi di ba parang pheromones? Ayun ba yan? Yun yata yung parang sa evolution. Yes, oo. Para daw maka-attract ng ano. Oo, para alam maamoy ka. Di ba? Parang di naman nakaka-attract minsan. Okay, so ano ba yung mga common na skin conditions na encounter mo sa clinic? Sa clinic, okay. Number 1, dark underarms. Yun talaga yung common talaga. Oo, pinaka-common. And may explanation yan, Alvin, eh. Kasi, lalo na tayo, kasi yung skin color natin, medyo dark. Di ba? Pigmented tayo eh, mga Pinoy. Meron ako dating nabasang paper nung resident pa ako na nag-enumerate siya ng 4 common causes of dark underarms.
So, number 1, syempre yung genetics and skin type mo. So, kung mas maitim ka talaga, mas prone ka na mangitim yung kilikili mo. Number 2, injury or parang any trauma, like including plucking, yung mga mahilig mag-pluck. So, any form of injury or yung trauma. wax ba? Kasama yun. Kasi talaga? para siyang Nakitim multiple, minsan. Kasi parang sabi dun sa paper is when you pull the hair, parang it causes injury and inflammation dun sa follicle. So sometimes it can lead to post-inflammatory hyperpigmentation or pangingitim. Number 2 is contact dermatitis. So pag gumagamit kayo ng mga deodorant or any, alam mo yun, di ba? Mga strong Oo, mga matatapang na Meron may cream niya na ano, naki-MJS eh. Aware ka ba dun? Hindi. Naki-MJS sila kasi sobrang tapang nung may mercury. Oh my Ang gosh. taas ng mercury content. Oo nga. So, ang dami naapektuhan ng mga ano. Oo, may nakita ko nun, nag-stretch marks. Ayun, may ganun. Which is another cause, another common problem. So yun, parang because of irritation nga, namumula, nangangati. Tapos again, it can lead to post-inflammatory hyperpigmentation. Number 4 is friction. So, yun nga, pag di ba lagi mong ginagamit, ganyan. Oo, friction. So, yun yung mga causes of dark underarms. And then, yung panglima, yung tinatawag na acanthosis nigricans. Di ba? Which is usually related to endocrine problem. Or pag hormones. may insulin resistance ka or medyo you're more on the heavy side, pwedeng mangitim yung kilikili. Sometimes, pati yung batok, tsaka yung leeg, di ba? Yun. So, that's one, pigmentation, dark underarms. Siguro mga 70-80% of patients with underarm issues come to the clinic dahil naitiman sila. Pero alam mo, Alvin, mga Pinoy lang yung medyo conscious sa kilikili, ha? Oo. Kasi, hindi ko alam. Hindi masyado. Minsan nga may buhok pa sila eh. Sabagay. Parang naggaganon-ganon sila. Tapos pag, siyempre tayo as Pinoy, automatic tumitingin tayo, di ba? Parang they don't care so much. Sa culture yata natin. I think culture. Second problem is hyperhidrosis. Yun. Siguro I would say 20% of patients yung mga natira. come to me. Oo, hyperhidrosis. Excessive sweating kasi syempre mainit sa Pilipinas. Tapos usually ang napoprovide lang naman natin dyan na treatment, syempre yung mga antiperspirant. Ba't nagkakaganon, Dok? May mga tao lang talaga na, yes, parang pag nagpapawis sila, doon talaga. Wala silang ginawa na masama sa sarili nila? Wala. Oo, may ganun talaga. Pero yun na nga, parang minsan challenging din siya to treat. Kasi yung mga patients who come to me, hindi na nakokontrol ng DO. Parang lahat na daw nasubukan na nila na DO, hindi na nakokontrol. So, usually ang recommendation natin dyan is either botulinum toxin injections, which are temporary of course, or pwedeng surgery. Nire-refer ko sa mga surgeon friends ko, yung lipocurettage. Oo, parang ilalipo mo yung kilikili, itasama mo yung mga sweat glands. Parang yun, permanent treatment na yan. Pero baka magka-scar, hindi naman. Hindi, basta magaling at marunong yung gumagawa. Tsaka hindi siya ginagawa one time kasi hindi mo pwede ubusin eh. So, usually series siya. Parang gagawin ngayon. Dadaan-dahanin. Yes. Tapos tatuloyin ka, Doc Alvin, nabawasan na ba yung pawis mo? Hindi pa, Doc. Ay, kulang po. Sige, gawa tayo second session. Usually, 2 to 3 sessions yung ginagawa for that. Price. Mahal. Oo. Mahal per session. Okay. Oo. So, hindi din siya parang priority. 'Di ba? Kasi hindi na siya... Pero hindi ako gumagawa nun, guys. Mga ibang surgeon ba? Or derma din? Surgeons. Derm surge pwede din. Pero most surgeons gumagawa nun. Number 3, yung mga infections. Fungal infection, bacterial infection. Number 4, ingrown hairs, folliculitis. Yun mga common na ano. Yun yung mga pinaka-common. And number 5, yung mga allergies, which fall under pigmentation. Speaking about that, ano yung mga, di ba, napag-usapan natin yung surgery nga, tatanggalin yung sweat glands para sa nagpapawis na kilikili. Ano yung pwedeng mga home remedy or mga pwede nila gawin para mabawasan? Alam mo yung tawas? Oo. O, yun. Oo, yun. Parang aluminum siya. Yeah, aluminum siya eh. So, yun nga lang. Yung yung buo o yung durog? Parehas, pwede. Parehas, Pero, nung bata pa ako, from the province kasi ako eh. Ano yun eh, di ba yung nabibili sa palengke? Yung parang kristal na puti. Parang yelo. Oo. Parang yelo. Parang pagkatapos mo maligo habang basa pa yung kilikili. Doon mo siya apply. Ilalagay mo siya. Pero actually, nalaman ko na lang nung derma na ako na yung mga aluminum chloride pala and alum, pinaka-effective siya i-apply bago matulog. Kasi yung mechanism of action ng alum is it blocks sweat glands. So, sabi nila yung sweat glands natin are least active pag tulog tayo. So, pag nilagay mo siya sa gabi, nakakapag-work yung aluminum chloride. So, yun yung home remedy na pwede. So, yung iba, powder form, ganun din, nalagay mo lang sa kilikili mo. Yung iba, yung roll-on. Like, gaganon mo lang. Hindi ko alam, baka mas hygienic yung powder, no? Parang mas makalat yung powder. Dati naka-powder ako, pero nag-switch ako sa yellow. Di ba merong nabibili nun eh? Pero may mga modern na ngayon na ano na.
Yes, Parang meron may, na. May lalagyan na silang ganun. Gaganon mo na lang sa mas clinic. madali na siya gamitin. Dapat malaman natin yung cost muna, no? Oo, yun. Identify mo yung cost. Kasi most often, pag nalaman mo na yung dahilan, tapos tinigil mo, eventually puputi naman siya. Kasi nagsa-slough off naman yung ano eh. Sometimes, gentle exfoliation can help. Siguro yung ano lang, although hindi ko ito masyado na-recommend kasi like I said, di ba friction can also cause. Pero minsan, siguro if meron kang soft cloth or towel, parang pag nililinis mo, gamitan mo lang ng konting gentle exfoliation. But don't overdo it kasi that can also cause pangingitim. Pero in terms of whitening, wala akong marirecommend na home remedy like yung galing sa kusina. Kasi dati, nag-try din kami ng mga kalamansi, ganyan, baking soda. Olive oil, mga ganun. Hindi siya recommended. Kasi una-una, hindi mo siya ma-regulate eh. Parang gano'ng kadami ilalagay mo, anong concentration. Tapos hinog ba na kalamansi or hilaw? Alam mo yung mga ganun. Medyo bulok-bulok na. Okay. Ay, yung laser pala, Dok. Effective ginagawa namin. Actually, in the clinic, Alvin, yung treatments na ginagawa namin, ako personally, I don't start with lasers agad. Kasi di ba medyo mahal siya. Usually, yung first line ko, I give topical muna na lightening creams containing ingredients like mga tyrosinase inhibitors, Arbutin, kojic acid. Mahal ba yung mga yan? Hindi naman. Hindi naman. Kaya naman. Actually, you don't have to go to my clinic kasi may mga lightening lotions and lightening creams naman na pwede mabili over the counter, di ba? Like mga niacinamide, kojic acid, licorice, Arbutin, ganyan. Sometimes, mga may konting exfoliants din, pero I'll be a bit wary about exfoliants. Pero, pag hindi na nag-work yung mga pamahid, ibig sabihin nun, yung pigmentation medyo malalim na siya. So, doon ako nagre-recommend ng in-clinic treatment. So, pwede tayo mag-chemical peel. Okay, chemical peel. And pag hindi pa rin nag-work sa chemical peel, laser na. Kasi yung laser, ang tina-target niya yung deeper layer of the skin. Meaning yung pigment mo, medyo bumaba na siya. Hindi na kayang maabot ng mga to. Pero yun, hindi siya, unless talagang nagmamadali ka at meron kang extra budget, I will not push for lasers right away. Parang dulo na siya, no? Oo, kasi sayang eh. Majority naman ng dark underarms, nag-respond naman to topical. Tingin ko maganda, i-remind natin yung mga nanonood na, kunyari, kasi yung iba may friends sila na, uy, nagpa-laser ako, umokay sa akin. So, hindi pala dapat na pag sinabi yun ng friend nila, diretsong laser. Oo, hindi. Dapat kasi may pinagdadaanan pala yun. Ako tingin ko ganun ako. Unless nga, parang kasi meron din ako mga pasyente, doon ikakasal na ako in 3 months. Gusto niya agad, Oo, yun. Doon talaga siguro kasi kailangan na. Yes. Kasi pag yung laser, dala niya na yung top and bottom eh. Pero kung halimbawa, budgeted ka, hindi ka naman nagmamadali, hindi naman sobrang importante na maputi agad, pwede ka creams muna. Yes, muna. Pero yun na nga, ang importante din is, may na-mention ka kanina yung may mercury, diba? So, marami din kasi ang yun ang problema, marami din kasi mga underarm whitening creams in the market na unregulated. So, meron akong pasyente dati na, hindi ko na sabihin yung brand, pero may ginamit siya na underarm whitening cream na nabibenta lang sa, alam mo yun, sa online. Or online, or yung mga sa gilid-gilid lang, ganun. Mura lang, alam mo yun, affordable. Kaya lang, meron pala siyang steroid, like clobetasol yung laman. Stretch marks. As in, yung buong dito niya. As in, talagang stretch marks talaga. Pag ganun, wala permanent na yun, no? Yes. Oo. So, and ginamit niya lang yun 3 months, tapos nag-stretch marks. Anong ginawa mong management? Kapag stretch marks kasi, hindi. Pwede may laser. Kaya lang, minsan may PIH temporary. Pwede mo din injection. Pero hindi na siya babalik dun sa ganito na balat. So, in time naman, yung stretch marks, they turn whitish or silvery in color. Pero hindi na babalik dun sa talagang... Sa original niya. Oo. So, yan. Ingat-ingat po. Hindi ko kayo tinatakot lang tayo. Fair warning. Kasi mga real cases na mga dermatologist po si Doktora. So, yun. Ingat po sa mga products na nabibili natin. Kung sobrang mura siguro, mag-isip muna. Oo. Sobrang mura. Tsaka yung mga nagpa-promise ng parang white underarms in 7 days. Oo, yung mga medyo Kasi kung totoo yan, di sana wala nang may maitim ang kilikili. Tama. Okay, so yung sa naman, Dok, di ba mayroong nagpapawis, may nangingitim. How about yung may odor? May odor. Ayan, oo nga, hindi ko nasabi yan. Isa pa pala yun sa mga common concerns. Pangilan yan? Mga dulo na rin. Pangatlo. So, dark underarms, pagpapawis, tapos odor. And to be honest, meron akong ginawang content about that. And I was so surprised to find out na madami palang merong ganun. Kasi it affects quality of life, di ba? Parang, yung meron akong, di ba, self-confidence. Tapos yung may mga pasyente ako na ayaw na doon nilang pumunta sa work. Kasi feeling nila pag dumadaan sa gumaganon doon yung mga, di ba, parang nila. So, it's important to know bakit ba bumabaho yung kilikili. So, na-mention ko kanina, di ba yung underarms natin and groin, they secrete apocrine sweat or apocrine sweat glands secrete proteinaceous milky material. And pag ito, nag-interact with bacteria, nagpo-produce sila ng smell.
So, para walang amoy, kailangan ma-eliminate natin or ma-control natin yung sweat, number 1. And number 2, yung bacteria. So, pag may ganun yung patient, lagi kong sinasabi, okay, parang gumamit tayo ng correct antiperspirant and gamit tayo ng antibacterial wash. Like, yung benzoyl peroxide wash, pwede. Or yung mga antibacterial soaps, pwede din yun. Pwede rin yun. Tapos, very important, hindi lang yung kilikili, singit din and toe webs. Yung isa pang ano dyan is, ito, based on experience, meron ako isang patient, ganyan siya na parang, Doc, grabe, ano na talaga, gumagamit na ako ng, alam mo yon yung parang very matapang na antiperspirant, nagsasabon din ako, pero may amoy pa rin. Na-realize ko na, hindi pala niya properly nahugasan yung mga damit niya. Oo. So, di ba pag minsan, madalian lang, alam mo yon naiwan yung bacteria doon. Pag ginamit niya, di lumipat lang yung bacteria ulit sa kilikili. Ganyan yata yung ginagawa ko. Mabilisan lang yung labas. Yun, very important, especially athletes. Kasi di ba minsan, lalo na kailangan mo agad gamitin. So, very, very important to concentrate on this area. Kunyari, ikaw magre-recommend yung damit na ginamit. Kunyari, ito, today ginamit ko. Hanggang kailan siya pwede gamitin? Di ba isang beses yun? Isa lang pala? Di kasi kunyari, half day lang. Kunyari, 8 a.m. to 12 lang sa work. Yung pasyente. Kunyari, hindi, ang rule of law ko is anything in contact with the skin, underarms, kailangan mo laban. Pero jacket, kahit ilang beses, di ba? Kasi ano naman siya, yung ginagawa ng asawa ko, pag nag-travel kami, bumibili siya nung ano, yung sa panloob? Oo, yung pangloob. Ano ang tawag doon? Aeresem, yun. So yung ano, itek pang lamig. Pero yung aeresem, kasi yung asawa pa nag-travel kami, isang backpack lang kaya niyang mabuhay ng isang buwan eh. Ginagawa niya, nagdadala siya ng mga 5 aeresem. Tapos siguro mga 5 to 6 shirts. Tapos unang suot may aeresem, pangalawang suot wala na. Pwede rin yun. Pwede yun. So ako yung rule of thumb ko is anything in contact with your skin, especially yung dito, once lang yan, lalo na pinagpawisan. Yung aeresem once lang? Yes. Kailangan mo ng laban yun. Okay. Basta yun yung rule of thumb ko na anything in contact. Kasi yung brief, hindi mo naman siya ginagamit kahit parang 2 hours. Ilang beses yun. So, it doesn't matter how many times you shower or bathe. Pag andun pa rin yung bacteria sa damit mo, magsismell ka pa rin. Naiiwan nga naman. Okay. So, yung advice ko sa mga pasyente ko with body odor, make sure your clothes, especially in this area, tsaka sa singit, plansyahin mo, i-dryer mo, talagang kuskusin mo para matanggal yung dumi. Itong mga Doc, yung mga pagpapawis, pwede bang senyales to ng medical condition? Pwede din. Hindi ko maalala ngayon kung anong syndrome exactly. Pero pwede, no? Usually kasi, especially if dati hindi ka naman pawisin. Tapos biglang pawisin ka. So, thyroid problems, hormonal imbalances can cause mga excessive sweating, ganyan. Kasi yung body natin matalino yan eh. So, sometimes it sets off alarm bells. Parang outside of our normal. So, kung halimbawa, parang buhok din, di ba? Halimbawa, parang, Dok, grabe, naglalagas yung buhok ko. So, as with sweating, if napansin mo na parang, grabe yung pagpapawis ko, ba't kaya ganon? So, you can have like an endocrine problem, hormonal problem. Pwede rin. Di ba pag kinakabahan ka, ano nangyayari? Di ba nagpapawis ka? Parang yung flight or fight mode. Makakapag-share ka ba, Doc, ng pinaka-weird or pinaka-hindi mo malilimutang case na na-encounter na tungkol sa kilikili or sa singit? Meron. Alam mo, meron ako dating patient ng resident ako na may kulay yung pawis niya. Oo, may color. As in, parang weird. Parang napansin niya na lang na yung damit niya may stain na color lagi. Di ba parang sabi ko nga, di ba normal yung pag nagdi-DO tayo? Pero sa kanya, wait, anong color ba yun? Parang dark eh. Like, black, gano'n? Gray? Parang blue, mga ganon, bluish. Ano ang tawag doon? Wait ha. Pwede ba akong mag-google? Sige lang. Kalimutan ko eh. Colored. Nung resident ako may ganon eh. So, may ganyang sakit? Meron. Colored sweat. Chrome hydrosis. Ayan Chrome hydrosis is a rare condition characterized by secretion of colored sweat. So, for me, yun yung pinaka... Hindi mo malilimutan. Oo, parang ganito yung... Parang, ayun, dark yung color niya. Parang grayish something na nagsustain ng clothes niya. So, parang lahat ng mga damit niya doon may kulay. So, yun yung chief complaint niya? Oo, parang... Oo, walang smell. Pero sabi niya, parang, Dok, yung lumalabas na pawis sa akin, parang kulay putik, gano'n. Yun yung weird. Anong management doon? Kukontrol mo din yung sweat. Sweat pa rin. Sweat pa rin. Kasi doon. Pero ganun na talaga siya, yung pawis niya. Oo. Parang ano siya, may cause siya eh. Sayang hindi kulay pink or yellow. Ito nga, cases of red, blue, green, or yellow daw meron. No? Pero yun. But din yung pinaka for me na parang,
Ano yan? Oo. Di ba? Bakit ang dumi ng sweat Weird. mo? Dati may shirt ako from Uniqlo. Yung oversized shirt na iba-iba yung kulay nun. Oo. Tapos yung pagkakakulay sa kanya, parang dye lang kasi nilalagay. Tie-dyed, parang Oo. gano'n. So ako laging may stain dito. Oo. So iniisip ko before, baka sa pawis ko. Oo. Baka Tapos, meron ka palang chromide. kaya nga eh. Pero dahil pala sa benzoyl peroxide. Ah, yes. Nakaka-stain Oo, pala siya. nakaka-bleach ng... Tagal ko na discover. Oo, Nakailang palit na ako ng Uniqlo shirt. Bakit dito? Dito kasi, kunyari, nagpahid ako dito. Tapos, tumatama yung damit. Oo nga. So, ibig sabihin, nagpapahid ka muna bago ka naglalagay ng shirt. Oo. Yung benzoyl peroxide, lagi ko sinasabi sa mga patients ko yan, it can bleach clothing. Nakaka-stain siya. So, ang dami ko na nang sayang pera dahil doon. Oo. So, after nun, hindi na ako naglalagay ng Benzoyl benzoyl. peroxide. Bago Pag-aalis. So, tuwing gabi na lang, okay lang yun. Tuwing gabi. naman. Okay, ilagay mo pag nasuot mo na yung damit. Hindi eh. Hindi pa rin? Pagkaubad, Agad. meron. Or baka nga, before ko na. feeling Hindi ko ko lang, hindi lang ako. Punta tayo, Doc, ngayon natapos tayo sa general concerns, sa sweat, sa pagpapawis, sa odor. Yung naman, Doc, skin discoloration or yung pangingitim ng singit tsaka kilikili. Ano yung mga dahilan yan? Nabanggit mo na ba kanina? Nabanggit ko na. Yung, same naman sa kilikili tsaka sa underarms, pero usually sa singit, more of friction. Friction talaga. Kumbaga sa kilikili kasi natin, more of yung mga deodorant yung cost talaga. Yun yung number one. Sa dito, paggamit ng mahigpit na underwear, di ba? Kasi lalo na pag yung mga garterized na talagang nakasingit. Tapos naglalakad ka araw-araw, friction. So yun yung more common cause ng sa singit. Sa kilikili, mas yung ginagamit na product. Yung mga Doc, lemon, baking soda, tsaka mga toothpaste. Hindi siya recommended. Una-una yung toothpaste. Hindi ko alam, wala siyang parang wala sa ingredient ng toothpaste yung nakakaputi. Fluoride. Oo, di ba? Kasi langitin daw eh. Pero hindi siya nag-work. In fact, it can even make it worse kasi it's irritating. Lalo na yung mga toothpaste, may menthol yan. So, di ba, parang baka mas ma-irritate pa yung area na paglagyan mo. Yung kalamansi, ganun din, kasi acidic siya di ba? So, while it may have whitening properties, like I said, when you apply kasi something that's unregulated, unmeasured, hindi mo alam kung ano yung content ba nito, mas acidic rather than yung whitening ingredients, mas vitamin C ba or parang, so hindi mo siya alam eh. Tapos, syempre, yung yung kalamansi, although hindi mo naman siguro expose sa araw yung singit mo, but meron siyang effect sa sun, di ba? Na pag na-expose sa sun, pwede siya mag-darken, pwede maka-irritate. Ano yung isa, baking soda? Baking soda. O yun din, wala din naman akong naiisip na parang mechanism of action ng baking soda na whitening. Base siya, di ba? Bicarbonate, wala naman. Kunyari, Doc, nagmamadali yung pasyente, tapos gusto niya pumuti talaga. Kunyari, yun nga, yung ikakasal. Ano yung marirecommend mo? O bili muna siya ng mga underarm whitening creams Safe na naman. reputable yung brands na naka-disclose kung ano yung laman. Kasi sabi ko kanina, di ba, yung mga binili ng mga pasyente ko dati na nakasira ng kilikili nila, hindi naman nakalagay yung laman nung, parang nakalagay lang doon underarm brand name whitening. lang, Oo. Brand X. So, aalamin mo, kailangan yung brand reputable, nakalagay doon kung ano yung ingredients, and always start slow. Parang, apply mo muna once a day, or kung sobrang sensitive ka talaga, every other day muna, tapos once a day, tapos pag okay na, pwede na twice a day. And properly document. Picturean mo, kasi sa kakatingin mo sa kilikili mo araw-araw, hindi mo naman alam mo kung may improvement. Yes. Oo nga, no? So, lagi ako nagpapapicture. Picturean mo yung kilikili mo ngayon, tapos after, wag naman every day, kasi wala pang improvement yun. Usually, siguro at once a week. Parang ganun. Tapos if after 8 weeks, wala pang improvement, it means it's not working. So, lipat ka ng iba. Parang ganun. So, Doc, ano yung pinaka-safe na way para matanggal yung mga buhok? Safe and cheapest? Shaving. Talaga? Oo, yun yung, pero yun kasi, hindi mo tinatanggal. Oo. Parang kinat mo lang siya. For me, ang pinaka-cost effective Ayan. in the long run, syempre laser. Kasi it's, yung diode, yung Ben. Ano bang ginagawa ng Doc sa buhok? Ayun. Pinapatay So, niya? yung mga, kasi yung hair natin, pag tingnan mo yung balat natin, parang nakatanim yan eh. May root yan, ganon. Parang ba ito yung balat natin, yung buhok na parang nakaganon siya. May root siya sa ilalim. So, yung lasers natin, na effective na pangtanggal ng hair, ang target niya, pigment. Okay, so pag halimbawa, andun yung buhok, di ba, ni-laser mo, yung pigment ng laser will absorb all the heat of the laser. And, ang target natin is yung hair bulb, dito. Kung saan naka diba? So yung root, yung hair bulb, colorless yan. Pero pag andun yung hair, madedetect niya. pag na-deliver yung heat dun sa, umiinit din yung hair bulb, nasisira siya. That's why, you have to do a series of sessions. Kasi yung hair natin, hindi lagi-laging nasa hair bulb. Minsan nandito, minsan nalalagas. So effective lang siya dun sa mga buhok na nasa hair bulb. So, ang tina-target natin yung buhok, pero ang sinisira natin yung colorless structure surrounding the root. Ano ba, Doc, yung tingin mong healthy? Yung may buhok or wala?
Well, it depends. Kasi gaya nga ng pinag-usapan natin kanina, di ba? Depende Lahat sa naman ng party ng katawan natin may purpose. So, dati, ang purpose ng hair natin in these areas is for thermoregulation, di ba? Tapos, dati nakahubad naman yung mga tao. So, dito sa area to protection para Protection covered din, siya, di ba? Pero kasi nowadays, like, hindi minsan na kasi natin sa masyadong society, kailangan no? di ba? Tsaka yung acceptance minsan, no? Yes. So, ako, I prefer no hair. Ako, but that's me. Ikaw lang, Oo. oh. Kasi parang for me, mas hygienic siya. And easier to manage. Tapos it looks better. So, But pag may that's me. hair, mas protected, di ba? Pero, less hygienic ba siya pag may hair? Pag hindi mo nalilinisan, syempre. Kasi the sweat gets trapped, the dirt, the oil, the debris, di ba? So, kung gusto mong i-keep yung hair mo gusto sa mo kilikili oo, mo talaga. pangalagaan mo. Oo, pangalagaan. I-condition mo. Dapat i-manage mo Oo, mabuti. yun. Kasi meron naman talaga na gusto, lalo na sa Kasi, mga lalaki, oo, di ba? oo. Parang, for them, parang sign of masculinity na may hair. Pero usually sa females, karamihan na nagpapatanggal sa akin, females. Oo nga, babae talaga. Eh, yung mga athletes, nagpapatanggal sila ng hair. Yung mga iba, yung mga nagko-compete. Oo, yun. Kasi ano siya eh, lalo na Kasi yung swimmers. gigrade sila eh. Tsaka, ano sila? Tsaka sa bodybuilding, kasi gaganon sila. Ganun ba? Gaganon sila. Ibala kaya naman. Wonderband. Kasi pag may hair doon, hindi nila makita yung muscle. Oo nga, no? Natatakpan. Hindi, ang alam ko mga boxers ba? Or yung Swimmers. MMAers. Basta yung, at saka swimmers. Oo. Kasi yung pang yun eh. I guess nakaka-drag. Oo. Nakaka-cause ng drag. Eto, Dok, yung mga, napag-usapan natin to kanina, yung mga serum for groin. Yes. Approved ba sa yan? Depende. Depende Mga- sa ingredients. You can naman eh. Kasi iba-iba naman tayo ng skin. Merong sensitive, merong hindi. So for me, if you really want to try a product, dahan-dahanin mo lang. Kahit for groin, singit, okay Oo, lang. okay lang naman. Ako usually kasi meron talagang iba, may team talaga eh. Pero So, may product ba na talagang specific doon? usually kung ano yung pwede sa underarms, Yun pwede na din rin. yun sa, kasi similar naman sila ng Okay. ng skin quality. Yung mga intimate wash, tingin mo kailangan ba? Magandang tanong yan, no? Well, ako kasi I use it. Pero, iba-ibang schools of thought eh. Like, merong mga OB, like mom ko kasi OB eh. So, merong mga OB na parang feeling nila overwashing is also bad kasi tinatanggal mo yung normal flora. And pag disrupt mo to, magiging prone ka to fungal infection, mga ganon, bacterial vaginosis, whatever. So, parang for me, proper hygiene lang. Siguro if you do it, maybe do it like once a week or something. Parang, kailangan alam mo yung purpose ng mga ginagamit mo. So, yung intimate wash, parang ba't ka gumagamit nun? Ako, like, normally, I use it, for example, after my period. Or like, for example, after a day of working out. Well, hindi ako yon. Like, if after a day of working out, tapos feeling mo talagang pinagpawisan ka, nakulob siya, ganon. You can use that. Same for males. But parang don't use it just because. Parang kailangan may rason ka at alam mo kung bakit mo ginagawa or ginagamit yung isang bagay. And may purpose siya for you. Tsaka maganda consult pa rin sa OB, no? Pag Yes. mga O kasi yun na nga, pag na-overwash nga, especially yung mga yung ibang feminine wash kasi they contain antibacterial ingredients like baka chlorhexidine. mamatay yung ano. Yes, you don't wanna disrupt yung normal flora mo. Patayin mo pati yung good bacteria. So, mag-flourish yung fungus ngayon. May mga So, bacteria din po kasi na good. So, baka yun mamatay. yes. Mag-iba yung environment dun. Kung ikaw, Doc, ay makakapag-imbento ng magic underarm and groin cream, anong product yan? Stretch marks. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin talagang treatment for stretch marks. As in, zero. Kaya when it happens, kasi meron ako Nakikita ako ngayon eh. Parang yun yung mina-market. Wala pa. Kasi ang nangyari sa stretch marks, napunit yung collagen mo sa ilalim ng Parang ginanon balat mo eh, diba? Oo, Talagang parang literal punit na. talaga. So, tsaka it doesn't happen just dun sa mga, iba kasi syempre from overweight, di ba? It happens with growth spurt. Yung mga bata na biglang tangka, di ba minsan parang may mga bata na 1 year, 4 inches. Kahit di sila tumaba? Yes. Talaga? Any stretching. Kita mo, yung mga, maghanap ka ng basketball player na 6'4", 6'8", tingnan mo yung kilikili, may stretch marks yun. Or back of the knees, yan. Yun. Dito sa likod. Sudden growth spurts. Wala pang nakaka-invento ng cream for stretch marks. So, yun yung- if ever, or any treatment, Surgical, wala, no? Parang meron lang kami ngayon na ginagawa to improve the appearance, but to completely remove it, wala pa. And kung sino makaka-invento nun, sure ako. Oo nga. Oo. Yun na. Kaya, Yun na. ayan, simulan na. Simulan natin. Ano yung mga treatment doon? Ngayon, we do laser surfacing. Kasi parang what you want to do is kasi di ba napunit na collagen. So, ang Sinisira mo idea yun. is, gusto mong stimulate na magkaroon ng collagen build-up in between para at least medyo lumiit siya. Sometimes we inject also like hyaluronic acid, mga ganon. So, for now, yun pa lang, pwede rin yung mga mechanical microneedling, ganon. So, anything to stimulate collagen production can make it look better, but
not completely remove it. Ano yung doc na isang one piece of advice na mapapayo mo sa mga patients na merong problem sa kilikili tsaka sa singit? Ito ako, I know na it can be intimidating to consult. Kaya lang kasi parang for me kasi mas okay na simulan mo na ng tama kesa sa parang mag-experiment ka, mag-try ka, tapos ang dami mo nang nagastos, dami mo nang time na nasayang. Sometimes, nagkaroon ka pa ng stretch marks, gano'n. So, feeling ko, pag talagang gusto mo ng tamang solusyon dun sa underarms mo, or sa dark underarms mo, better talaga to consult. And, feeling ko naman, kailangan tama na ma-identify mo muna kung ano yung cause. Oo, yun talaga. So, ito, Doc, fast talk, bonus lang. Boy Abunda, is that you? May mga ilan lang akong products na babanggitin. Oh my God, baka tapos tayo as endorsement yan. Hindi, wala, unbranded. Sige. Unbranded. Okay. And as a dermatologist, gagamitin mo ba itong mga to? Or Sa sarili ko or sa pasyente or both? Ikaw. Sa sarili ko? Okay. Yes or no, tapos bakit? Okay. Under eye creams. Yes. Kasi, yung under eye creams kasi, especially for someone na, halimbawa, wala ka naman problema sa mukha mo, pero may problema ka sa under eyes mo. Like, for example, ako, di ba? Lang. Oo, kasi halimbawa, anti-aging in general, ginagamit ko naman sa buong mukha ko, hindi na ako bibili ng anti-aging for the eye area. Pero like, for example, if you have specific issues like dark circles, ganyan, ito lang. Pwede ka gumamit ng eye cream specific for that. Okay. So, legit naman pala yan. Yes. Dermaplaning. Dermaplaning ba to? Planing? Planing. Oo. Well, ano kasi yun eh. May ginawa akong content about that. Yung dermaplaning kasi, ang ano niya is tinatanggal mo yung, it's a form of exfoliation. And usually, ginagawa ito para matanggal din yung peach fuzz. Alam mo yung mga buhok? Wala kasi tayo nun eh. Mas common siya sa Caucasians. Yung pag inilawan mo, may mga buhok-buhok sila. Diba? Si Ed Sheeran. Yes. It's more common in temperate countries because it serves as insulation. Oo, yun. Di ba parang, pag may extra buhok ka, parang insulation siya. So, tayong mga Pinoy and those who live in tropical countries, we don't really have that. So, pag ginawa mo siya dito, it's as comparable to exfoliation. So for me, I don't do it because I have other means of exfoliation like chemical peeling, microdermabrasion, ganon. So ako, I don't do it to my patients. But nothing against it if you feel that, okay lang naman. Yeah, you like it and it works for you. But make sure that you do it lang with someone with experience. Kasi ginagamit dun blade eh. Oo, so pag di marunong, pwede kang makat. Pwede ba yun na self lang? Kung marunong. Derma rollers. I used to use derma rollers. Ako rin. Totoo ba yun? Pampakapal siya ng balbas. Hindi siya gumana sa akin. Hindi siya pampakapal ng balbas. Hindi ko na siya ginagamit. Hindi. Kasi ang theory kasi doon is collagen induction, di ba? By injuring the skin, you are stimulating collagen modeling. And number 2, you are creating holes. So, yung derma roller dati, ginagamit siya for better absorption of products. Like, nag-derma roller ka, for example, di may mga open channels, maglagay ka ng products, for sure, absorbed siya. But syempre, meron din siyang downside. Kasi pag sobrang irritating nung nilagay mong products, pag nag-derma roller ka, absorb naman siya. Yes. Ang issue ko lang doon is yung proper storage and proper cleansing. Kasi syempre, lalo na pag may dugo, syempre, may dugo, madumi, parang ano na siya, pwede na siyang maging tirahan ng bacteria. Tapos syempre, nagiging dull din siya with time. So, yun yung mga issues lang with derma roller, especially the ones that you do at home. So, like I said before, na-try ko na yan in my patients. We just sterilize. But now, I shifted to mechanical and RF microneedling na tapon. Kasi it's more hygienic. Roll-on sunscreen. Ito uso rin. Yes. You mean yung ganon? Sunscreen dito. Oo, yung sunscreen stick. Oo. Yeah, okay lang naman. Ang problema lang sa sunscreen stick, kailangan mo siyang ilagay at least twice, horizontal and vertical. Kasi pag hindi, pwede ka magkaroon ng zebra stripes pag may mga na-miss ka. Nga. Kasi usually, ang sunscreen stick, colorless yan, di ba? So, pinsan pag nilagay mo dyan, di mo alam may na-skip ka pala isang manipis na guhit, tapos nagpa-araw ka, di ba, na magkakaroon ka ng puti. So, proper application is very, very important. Usually, I do it pag ganun, vertical and then horizontal, para covered siya. So, parang mas okay pa rin yung cream. Mas okay pa rin yung cream. Pero kasi for athletes, they prefer stick. Kasi they can, habang tumatakbo, alam mo yun, parang, mabilisan. Oo. Tapos hindi siya tumutulo. Di ba minsan mahapdi sa mata yung sunscreen? Ayaw. Pag stick kasi hindi. Tapos in areas na parang, pwede mo siya ilagay. Yung asawa ko, mas gusto niya yung sunscreen stick. Ito, Doc, yung mga sunscreen na may SPF over 100. Hindi naman siya masama, but it can give you a false sense of security. So in other countries, banned na siya. Like, if I'm not mistaken, it's banned in Australia. Pwede ka lang mag 50+. So kahit pa SPF 87, 85. Di ba may threshold yun? May alin? yung SPF na
kapag narating niya yung ganong level, kahit sumobra na, wala nang effect. Hindi naman, Tama ba? pero ang ano kasi dyan is, the SPF kasi rating determines how long it lasts on the skin, supposedly, di ba? So, parang in vitro, pag sinabi mong SPF, sabihin natin 50, ganyan, parang maglalast siya for like several hours sa skin. Pero, in real life kasi, kahit anong SPF ng sunscreen mo, 2 hours lang, 3 hours, wala na siya. So, it doesn't make sense to buy a high SPF kasi regardless of the SPF, you will have to reapply anyway. Ang kagandahan lang nung sunscreens with higher SPF is that most people kasi don't apply enough. So, kung ikaw yun sa mga taong ganun-ganun na mag-apply, tapos nag-SPF 100 ka, makakuha mo maybe SPF 30 and that's okay. Oo. But you know, in other countries, banned na yung gumamit ng more. So, no, sir. Hindi naman. Okay lang, Okay bala. lang. Yeah. Yes or no lang. Yes or no? Middle. Collagen supplements. Yes or no Yung- din? Yes, if you see benefits from it. And parang kasi, pag uminom ka kasi ng supplement, hindi mo nga alam kung saan siya pupunta eh. Wala kasing studies na nag-prove na it goes to your skin, it goes to certain organs, ganyan. Pero that is not to say that it's not effective. Kaya lang kung if you are someone who wants to have good skin and you are relying on collagen supplements, I would tell you to just do things that are proven na like yung mga tretinoin, ganyan, cream. Pero kung may extra budget ka, and you don't mind improving other aspects of your body, and you Okay take it and you see improvement, by all means. Oral or IV yan? Pareha. Hindi ako nag-IV. May IV ba na collagen? Parang wala akong alam na Hindi. IV. Meron ba? Hindi ko pala sure. Hindi ako mahilig sa IV eh. Hindi ako mahilig sa tinuturo kasi mas mabilis yung side effects if may mangyari sa turo. Oo nga. Mas, Kesa delikado, mas risky oo. siya. Oral gluta. Okay, yeah. Okay. Yes. Kasi it's an antioxidant eh. It's an antioxidant and we actually produce gluta in our bodies to combat, free radicals, etc. And taking an extra Okay lang. amount of gluta, it's not Same harmful. with collagen. Parang Yes. sa yan. Oo. Yung IV gluta. Hindi ako gumagawa ng IV gluta. Kasi like I said, yung sabi ko nga sa'yo, I'm not really totally against it, but like as a personal choice lang, I don't like anything IV. Kasi nga, unang-una ang bilis niya. So, pag may nangyari, kabalita na naman tayo, di ba? May Tsaka recent actually, eh. yung society namin, they have heavily warned against IV, IV oo. glutathione administration. Kasi hindi siya FDA approved. For skin Yes, lightening. for skin lightening or For any skin-related. chemotherapy siya, di ba? Yes. For chemotherapy. Pero totoong side effect niya yung ano. Hindi, kasi yung explanation kasi nun is, pag may excess tayo ng N-acetylcysteine, which is a precursor of glutathione, di ba yung body natin, we produce 2 types of melanin. Yung pheomelanin, which is the one that gives Caucasian skin pinkish white, and then the eumelanin, which gives yung tayo dark. Brown. So sabi nila, pag merong excess cysteine in the system, yung kinecreate na melanin ng body mo is the pheomelanin type. So, parang kung meron kang maraming circulating N-acetylcysteine sa katawan mo or cysteine, mas puputi ka talaga kasi mas napoproduce na melanin is the pheomelanin. But, then again, if nagpapaaraw ka, hindi ka nagsa-sunscreen. Lesser protected ka. Walang effect. Parang, kasi, oo. di ba, parang, and then, less protected ka din. Salmon sperm. The correct dermatological term dyan is Salmon. polynucleotide. Polynucleotides are sourced from salmon sperm DNA and Italian trout DNA. Yun yung dalawang nasa market. So, sila yung parang components that you can find in your DNA, RNA, ganyan. So, the administration of polynucleotides can be via injection or if PDRN, which is like the umbrella term, is pwedeng skincare. Parang ganon. Ano siya, ginagawa sa lab? In-extract yung mga DNA, no? Tapos pinagko-combine. Yeah, so parang, yung isang brand na Italian trout, farmed siya. So, pina-farm nila yung trout, tapos in-extract nila yung gonads, tapos pinipurify nila. Anong ginagawa niya sa skin? Collagen remodeling, biostimulation, rejuvenation. Galing. Oo. Medyo ano lang. Mahal. Medyo, oo. Tsaka may konting discomfort pag in-inject mo. But there are skincare products containing PDRN. Yun yung hanapin nila. Oo, PDR. kung gusto mo ng skincare products. Pero syempre, yung effect niya is not as Oo nga, significant and as instant as yung Yung tinurok talaga. polynucleotides. Yes. V-contour rollers. Yung ganun. Okay. Ano yan? Microcurrent. Oh, yun, Okay, yun ba yan, microcurrent siya. So, oo. Hindi talaga siya nakaka-lift and tighten. Oh, yan. Pero it improves your skin tone. Kasi ang ginagawa niya, para siyang para kinukuryente niya yung muscle mo. I have that actually. Meron ako dito. Meron. And may facial kami in the clinic to
to improve. Pero hindi siya talagang yung gaganon yung skin mo. Temporarily, it can improve your skin tone, but it's not enough to cause lifting and tightening. But yeah, I use it. Yung biotin supplements for hair. Hoy, okay, buti na bring up mo. Kasi during the pandemic, merong nirelease na paper yung American Academy of Dermatology na unless you have a proven biotin deficiency, you should not be taking it for hair loss. Kasi sobrang bihirang-bihira lang yan. And taking biotin supplements in increased amounts without biotin deficiency can cause irregular lab test, abnormal lab test, thyroid function tests, and even yung sa heart. So, hindi siya recommended kasi mamaya, nag-take ka nun, wala ka palang deficiency, nagpa-blood test ka, biglang sabihin, oy, may thyroid problem ka, kahit wala naman. So, unless you have a proven biotin deficiency, taking that for hair loss and nail issues is not recommended. Roll-on retinol for underarms. Mga may ilang product ngayon na ganun. Okay lang kasi natin balikan again yung mechanism of action ng retinol, di ba? So, retinol is anti-pigment, collagen, alam mo yung remodeling, lightening. So, kung gusto mong mangyari sa kilikili mo yun, I guess you can try. There's no harm in trying. But, it's not something that I would recommend for now. Kasi baka hindi pa masyado. Kasi irritating ang retinol eh. Yun naman yung problema sa retinol eh. Parang apart from all the benefits that it can give you, the irritating potential is worrisome. Especially kasi friction, sweat, ganon. So, I mean, again, everything is personalized. If tinry mo, tapos gumanda yung skin mo, then I guess you can. But for now, it's not something I would recommend for now. Scented intimate sprays. Well, ako kasi, fragrance always gets a bad rap in skincare. Parang lahat ng mga tao pag fragrance galit, diba? But nagka-perfume naman kayo, nagka-cologne naman kayo. It's the same thing. Okay, for me as a dermatologist, if you have sensitive skin, if you easily react to a lot of things, avoid na natin yung mga potential irritating ingredients. But if you don't have fragrance allergy, if you're using perfume and you're okay, it's okay. I personally love my skincare products smelling nice. Diba? Parang it adds to the experience. Parang gusto mong nilalagay siya kasi feeling mo ang bango-bango mo. So for me, if you don't have fragrance allergy, if you're not sensitive, if you don't have skin issues, it's okay to use products with scent. So ang mga natutunan natin today, syempre dapat alamin muna yung cause, no? Yung cause talaga kung bakit po nangingitim or bakit nagkakaroon ng amoy or bakit nagpapawis kasi yung cause niyan, doon po nakadepende kung anong gamot yung kailangan po ninyo. And kung may mga problems naman po kayo, may mga solutions naman pong available, kahit hindi po magpunta sa derma, may mga nabibili tayong products. Pero mas maganda pa rin po kung magpupunta sa mga derma o sa mga doctors natin. Well, I wanted to thank you first of all for again inviting me to do this collab. Palagi ako na-excite pag si Doc Alvin yung kakolab ko kasi alam ko marami nanonood. Dami na dito. Oo, di ba? So, yung message natin na gusto natin iparating sa audience natin, syempre mas malawak yung reach niya kasi nga So, always when Doc Alvin invites to do a collab, hindi ko na pinag-iisipan yan. Parang gusto mo yes agad, di pa tapos yung collab, di ba? So sana dun sa mga makakapanood nito and you find this informative, sana i-share nyo din sa iba because we want this to reach as many as possible, lalo na yung mga naghahanap talaga ng solusyon sa mga problems nila. So, yun lang. And then yun, kagaya ng sinabi ni Doc Alvin, don't forget to consult. Huwag kayong matakot sa amin. Huwag kayong matakot. Iba yata kasi nahihiya. O kaya parang nai-intimidate sila, gano'n. Huwag kayong matakot. At hindi nakakahiya magkaroon ng mga skin issues na ganyan, lalo na, gaya ng sinabi mo, may solusyon naman siya. So, Doc, saan ka namin mapapanood or makikita? Ay, oo nga. So, kagaya ni Doc Alvin, may YouTube channel din ako. Actually, kinikwento ko nga sa kanya, alam niya naman to parang he was one of my inspirations before to continue. Kasi nung nagsimula ako, nahirapan din ako. But yun, you can find me on YouTube as Dr. Gay Robredo Vitas, also on Instagram and TikTok and Facebook. Yan, follow nyo si Doc, sobrang informative ng mga contents niya. So yan, kung may natutunan po kayo and kung nag-benefit po kayo sa video na to, please follow my social media pages and yung kay Doc Gail din po. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.